Si Tyrese Maxey ay nagtala ng 46 points habang sinorpresa ng Philadelphia 76ers ang New York Knicks sa 112-106 sa overtime upang manatili ang tsansa sa kanilang pag-asa sa NBA Eastern Conference Playoffs nitong Miyerkules. Pinangunahan ni Maxey ang Sixers mula sa gilid sa pagkatalo sa ika-4 na quarter sa pamamagitan sa huli nitong pag-atake ng binato nito ang bola bago sila naging dominante sa overtime upang tiyakin ang isa pang laro sa Philadelphia. Ang Knicks, na may record na 3-1 sa best of 7 series patungo sa laro sa Game 5, ay tila naaamoy na ang kanilang panalo matapos tulungan ni Jalen Brunson ang number 2 seed na magkaroon ng 6-point lead na may 29 seconds pa ang natitira sa ika-4 na quarter. Ngunit si Maxey ay nagawa ang 3-pointer mula sa 24 feet at saka ay naitala ang kahanga-hangang 34-footer mula sa logo na may 6 seconds ang natitira upang itay ito at dalhin sa overtime ang isang mainit na laban. Tila nakabawi ang Knicks matapos makascore si Brunson ng 5 puntos upang bigyan ng New York ng 5 puntos na bentahe. Ngunit may iba pang ideya si Maxey at ang kasalukuyang most valuable player na si Joel Embiid na naglunsad ng 9-0 run upang bigyan ng Sixers sa 106-102 lead. Pinawi ng New York ito upang maging 106-106, ngunit nag-init ang Sixers at naging leading muli upang masiguro ang tagumpay. Nasa linya ang season, lumaban kami ng 53 minutes at hindi kami sumuko kahit kailan, sabi ni Maxey pagkatapos. Kahit na nangunguna ang kalaban, patuloy pa rin ang aming laro, iyon ay big time. Nakita si Maxey na sumisigaw matapos tulungan ng Sixers na dalhin ang laro sa overtime sa ika-4 na quarter. Sinabi ko ang ilang bagay na malamang hindi magugustuhan ng aking lola, sabi niya pagkatapos. Masayahin akong tao pero talagang ayaw ko ang pagkatalo. Ang 46 points ni Maxey ay kasama ang 7 3-pointers habang nagtala si Embiid ng triple-double na may 19 points, 16 rebounds at 10 assists. Dumagdag si Tobias Harris ng 19 points para sa Sixers habang si Kelly Oubre Jr. ay nagtapos na may 14. Samantala, si Brunson ang nangunguna sa scoring sa New York na may 40 points, habang si Josh Hart ay may 18 at si OG Anunoby na may 17. May pagkakataon na ngayon ang Sixers na itay ang serye sa kanilang tahanan kapag ang Game 6 ay magaganap sa Philadelphia sa Biyernes. Matapos nga ang laban, nag-react ang NBA World sa naging kahanga-hangang performance ni Tyrese Maxey. Sa ibang balita naman mga kaibigan, mananatili ba siya o aalis? Sa Los Angeles Lakers na muli na namang natanggal sa NBA playoffs sa kamay ng Denver Nuggets, ang pangunahing paksa na lumitaw ay si LeBron James. Magre-retiro ba ang 39-year-old star matapos pag-isipang magretiro noong nakaraang season? O posibleng umalis siya sa Los Angeles para sa ibang lugar? Binanggit ni James ang mga chismis tungkol sa kanyang hinaharap sa social media noong Miyerkules. Nakikita ko at naririnig ang maraming ulat tungkol sa aking hinaharap, sulat ni James sa X, na dati kilala bilang Twitter. Sinabi ko iyon kagabi at sasabihin ko ulit. Hindi ko pa alam sapagkat iniisip ko pa lamang ang paggugol ng panahon kasama ang aking pamilya at mga kaibigan. Kapag alam ko na matapos makipag-usap sa pamilya, sa aking tagapayo, pati na rin ang aking kinatawan tungkol dito, malalaman niyo ito. Hanggang sa oras na yon, kung pipiliin ni James na bumalik, ito ay magiging year 22 para sa former number 1 overall pick ng 2003 NBA Draft. Mayroon siyang player option para sa 2024-25 season na nagkakahalaga ng $51 million kung pipiliin niyang tanggapin ito. Matapos ang pagkatalo sa Game 5 noong Lunes, tinanong si James kung ito na ba ang kanyang huling laro bilang isang Laker. Hindi ko sasagutin yan, aniya. Maaari siyang mag-opt-out at pumirma ng bagong kasunduan sa Lakers, gaya sa kanyang ginawa noong mga nakaraan, o posibleng subukan
ang free agency. Ang deadline para mag-opt-in ay sa June 29. Maaring gawin ni James ang huling dalawang option ayon sa spekulasyon ni ESPN's Brian Windhorst noong Miyerkules ng umaga. Kung gayon, ito ang unang pagkakataon na magiging available si James sa free agency mula noong 2018 nang umalis siya sa Cleveland papunta sa Southern California. Hindi nagpakita ng senyales sa pagkahina si James sa kanyang year 21 kung saan naglaro siya ng 71 games at nagtala ng 25.7 points, 8.3 assists, 7.3 rebounds, 1.3 steals, at 0.5 blocks sa isang shooting split na 54-41 at 75. Nakatanggap ang Lakers ng balita patungkol sa pagtanggi ni James sa gitna ng season na matrade sa Warriors noong gabi bago ang February 8 NBA trade deadline na unang iniulat ng ESPN noong February 14 bilang isang senyales na totoong pinahahalagahan ni James ang pagiging bahagi ng organisasyon. Iniulat ni Shams Charania ng The Athletic noong Lunes ng gabi na naka-feature ang tungkol kay James at sa Lakers. Ngunit nang pinili ni James na hindi pumasok sa negosasyon sa Warriors sa deadline noong February, nalaman ng lahat na naging open ang Golden State owner na si Joe Lacob sa panahong ito na siya tinalakay ang isang discussion sa trade na unang iniulat ng ESPN. Nakita ng Lakers ito bilang isang senyales na totoong pinahahalagahan niya ang pagiging bahagi ng Lakers organization, sulat ni Charania. Isang buwan pa, ang mapayapang pagbisita ni James sa harapang usapan kasama si Buzz at ang matagal ng kasosyo ng Lakers na si Linda Rambis na isa ring magandang senyales na lahat ay naging maayos sa kanilang relasyon. Ngunit ginawa ni James ang kaugalian na panatilihin ang kanyang mga pagpipiliang open sa karamihan sa kanyang mahusay na karera at hindi ito magkaiba hanggang sa panahon na ito. Siyempre, ang deadline para sa trade ay halos 3 buwan na ang nakalipas at marami ang maaaring magbago at nagbago na nga para sa Lakers na patungo na sa off-season. Sa pagkakataon na ito, kung sakaling mas pipiliin ni James ang umalis, natitiyak na ang Golden State Warriors ay ang isa sa team na magiging interesado sa long-time rival ni Stephen Curry. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Right. Was there any thought at all that, this could have been your last game with the Lakers? I'm not going to answer that. Appreciate it. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.